Good evening, BIT 242, and to our Professor Ma'am Lapadilla and Ma'am Rabago. I am Crystal San Jose, and these are my members. Sibua Angeline, Buenviaje Kilua, Andal Rubian, Vargas Altea, Troyo Jenny, and Robles Kier Arnold. As we narrow down our study of the life and works of Dr. Jose P. Rizal, our national hero, here today we are going to discuss and explain his essay titled The Philippines a Century Hence. Jose Rizal's Filipinas dentro de cien años, or The Philippines Within a Century, is a socio-political essay written in four parts, which translated to English by Charles E. Derbyshire. It was serialized in La Solidaridad, a fortnightly review published in Madrid on September 30, October 31, December 15, 1889, and February 15, 1890. In this essay, Rizal basically ran a historical simulation predicting the fall of Spanish rule in the Philippines and warning the Spain that its oppressive policies could lead to revolution, just like what happened in France. So the piece also worked as a companion to Noli Me Tangere and El Filibusterismo, diving into the country's once glorious past, its economic decline, and the suffering of Filipino under colonial rule. So more than just a history lesson. So Rizal's goal was to wake Filipinos up to their oppression and push them toward fighting for their rights. So, Rizal wrote The Philippines a Century Hence to analyze the current state of the Philippines and predict its future under Spanish rule, aiming to expose the negative consequences of colonial policies and to potentially offer solutions for reform. So naniniwala rin si Rizal na darating yung araw na magigising ang mga Pilipino sa realidad at makakamit ang karapatan at kalayaan na dapat ay mayroon tayo at magkakaroon tayo ng freedom sa pag-aaral at magkakaroon din tayo ng ng unity o pagkakaisa. Dito rin pinahayag niya na yung mga possible na mangyayari kung patuloy na abusuhin tayo ng mga Espanyol. So he also sought to remind Spain that the circumstance that led to the French Revolution could also affect its colonial holdings. In essence, Rizal used the essay to address the ongoing issues within Philippine society and to potentially inspire the future generations. So moving to the discussion proper, Jose Rizal's The Philippines a Century Hence, a prophecy of Philippine independence and progress. In this historical essay, Rizal predicted with amazing accuracy the end of Spain's sovereignty and the coming of the United States. He explained that the pre-colonial Filipinos were already thriving and civilized before Spain came. So according kay Rizal, yung mga pre-colonial Filipinos is already thriving. So meaning, meron tayong sariling writing system, meron ding division of labor, meron ding surplus of food. So we know how to stabilize our way of living. And also, we are civilized. So meaning, meron na talagang mga urban Filipinos before pa dumating yung Spain. And that their economic stagnation and unhappiness began under the harsh and bungling Spanish rule. So ayun, nag-start nga na mag-suffer na yung mga Filipinos nung dumating na yung Spanish. So amazingly, toward the last paragraphs, he anticipated the future independence of the Philippines. He also foresaw how the Filipinos would enter freely upon the wide road of progress and will all labor together to strengthen their fatherland. So the Philippine a century hence was divided into four parts. The part one, we're going to discuss the current issues rather, and the situation of the Philippines, oppression, corruption, lack of unity among Filipinos, and the lack of education. The part two, the failure of the colonial policy of Spain in the development of the Philippines, the comparison of past and present of the Philippines, and the third part, the possible future of the Philippines without reforms. And the last is the possible future of the Philippines with reforms. So it will be furtherly discussed by Mr. Kier Arnold Robles. The floor is now yours. Good evening, ma'am. Good evening, classmates. I'm here to discuss the discussion proper the four parts of the
Philippine Century Hands. Before we start, I want to ask you na, ano kaya yung sa tingin nyo na magiging kahihinat na ng Pilipinas after ng 100 years? Based kay Rizal. Sa part 1, current issue and situation of the Philippines. Oppression, corruption, lack of unity among Filipinos. Sa part na to, diniscuss dito yung current situation kung ano ba yung nangyari sa Pilipinas nung panahon na sinakop tayo ng mga Spaniards. Mga colonialism na nangyari sa atin nung panahon na yon. Balik pinakita dito yung mga ano ba yung parang naging kalagayan ng Pilipino kung nung panahon na yon. Number 1 dito yung yung colonialism in our country. Kumbaga, nasakop tayo dito, nawalan tayo ng parang freedom sa kanila. Dito din diniscuss din yung poverty become rampant or mas lalo tayo naghirap dahil sa pamumuno ng Astila. And sa mga disappearance of culture, nandito din yung pumasok sa part na yun, na wala yung mga parang mga paniniwala natin or mga kultura natin nung bago pa dumating yung mga Spaniards. Then, sa part din na to, may mas na-realize part na din dito, binanggit na din or sinabi na din ni Rizal na na-realize na ng Pilipino or mga tao ng Pilipinas na parang yung pagtrato sa kanila. Kumbaga, nalalaman nila na hindi na tama na dapat may gawin na sila or dapat na silang lumaban sa pamumuno na yun. Nag-present din si Rizal dito ng question. Kumbaga, ito yung present niya. Ano mangyari sa atin sa mga susunod taon? Tayo ba ay masak ng mga ibang bansa? Mananatili tayong alipin? Or makakalaya tayo sa kanilang pamumuno? Sa part 2 naman, the failure of the colonial policy of Spain in the development of the Philippines, comparison of the past and present of the Philippines. Sa part nito, ay masasagot kung ano bang posibleng kahinat ng Pilipinas sa 100 years or century. Ayon sa Spaniards, kapag ang mga tao dati is mga naniniwala sa kanila, mananatiling ligtas or walang mangyari. Pero mali yung paniniwala nila, mali yung parang pinapahayag ng mga Espanyol kasi hindi porkit hindi sila lumalaban is nagiging ligtas sila, which is nagiging mali yung parang paniniwala ng Pilipino kasi yun yung sinasabi ng Spaniards na kapag di lumaban is mananatili ay magiging ligtas, pero naging mali yun. Unti-unti na-realize ng Pilipino na mali pala yun, na parang inutusan ng tayo na maging sunod-sunuran sa kanila. Sa part din natin to, kinumpare dito yung magiging yung past and present. Sabi nga dito sa may title, comparison of past and present. Sinabi din dito na yung mga Spaniards is mananatili daw sa kanilang position or dun sa may kalagayan na parang sila yung boss lagi. Sa mga priors naman, nananatili sila na parang lumalaban sa mga rights nila sa pagiging pare. 'Di ba dati parang dominant din ng mga pare dati, kaya kasi parang hindi sila nagpapasakop gaano sa mga Spaniards. Tapos binanggit din dito na yung mga Pilipino is parang nananatili sila sa kanilang sitwasyon, hindi hinahayaan ng mga Spaniards na parang umasenso sila or parang makaluwag-luwag sila sa buhay. Tingin dati ng mga Pilipino na ang Spanish ay taga-protekta. Sinabi nila dito na ang tingin ng mga Pilipino is mga na taga-protekta nila yung Spaniards, which is mali yung paniniwala na dahil nilason sila ng utak ng mga Spaniards. Sinabi din dito ni Rizal na mapapanatili ng mga Spaniards ang kanilang pamumuno kapag may binago sila sa kanilang pagtrato sa atin. Tulad dito ng sinabi din dito na number 1, mga representative or representante sa courts, sa mga Spanish courts. Kasi yung Pilipinas, wala silang kaalam-alam kung nangyari sa may courts na yun dahil walang Pilipino or nagrepresenta sa atin para makinig or sumagot sa mga issue na tinatalakay sa Pilipinas. Sunod naman dito, yung human rights, pagtrato ng tama sa mga Pilipino. Kasi 'di ba sabi ko nga kanina, pinanatili ng Spaniards na alipin yung mga Pilipino. Kaya yun yung isa sa sinabi nila na kailangan baguhin para hindi lumaban or magrevolusyon ng mga Pilipino. Ang posibleng kalabasan naman nito is mananatili tayong alipin, sunod-sunuran tayo kasi kung babaguhin nila yon, pero may maganda naman kasi magiging pantay-pantay, pero hindi naman totally na masabing maganda talaga kasi kahit anong mangyari, alipin at alipin pa rin tayo kahit baguhin nila yun. Sinabi rin dito ni Rizal na may ibang factors para hindi magtagumpay yung mga Pilipino sa pagrevolusyon or hindi lumaban yung mga Pilipino sa mga Spaniards. Sinabi dito na kailangan lang saktan yung mga Pilipino para hindi lumaban. Tapos merong number 2 naman is pagpapahirap sa Pilipino or lalong pagpamalupit sa mga Pilipino. At yung pangatlo is pagpatay or
pag-ubos ng lahi ng mga Pilipino. Pero sa tatlong to, walang nangyari lang dito, pinahirapan, sinaktan. Pero yung pagbura sa lahi ng Pilipino hindi mangyari kasi may maraming pagkakataon na nalagay yung Pilipinas or mga Pilipino sa ganito pero hindi naliligtas pa rin sila sa ganitong sitwasyon. Kaya may nahihirapan ng mga Spaniards na tapusin sila lahat. Sa part 3 naman, possible future of the Philippines without reforms or mga hindi ito yung mga possible na mangyari sa Pilipinas nang hindi pa tinutupad yung reforms na yun. Sa part na to, nag-suggest sila sa kung ano pwedeng na dapat nilang gawin upang mapanatili na sakop nila ang Pilipinas. Katulad nga kasi sa part 2, yung freedom press or yung parang magkakaroon ng boses na yung Pilipino dun sa may mga international court or sa mga government, yun yung gusto ni Rizal na sabihin na para hindi tuluyang mag-revolution yung Pilipinas. Freedom of press. Number 2 is, katulad kanina, representative sa mga korte. Sabi ko nga, wala kasing nakakalam kung ano yung pinag-uusapan ng mga Spaniards sa mga court, kaya gusto ni Rizal na sabihin na, para magkaroon ng control pa rin sila, kailangan nila parang pagbigyan yung mga gusto ng Pilipino. Number 2 naman is equal opportunity to employment. Kasi yung mga employment natin is halos mga nasa mayaman tao lang or yung mga parang may mangkaya, yun yung parang medyo pinapabura ng mga Pero kapag nasa mahirap or poorest of the poor ka ng panahon na yun, hindi ka pagbibigyan ng makipag-employment. Kunyari, mananatili silang alipin. Kumbaga, kumbaga sa panahon ngayon, kung janitor ka, hindi ka pwedeng umangat ng posisyon. Tapos, sunod naman dito, improve naman sa education. Gusto nila improve kasi 'di ba sa panahon na 'yon nananatiling mga lalaki lang yung parang dominant pagdating sa education. Parang gusto siguro ng Pilipino na magkaroon ng kahit papaano equality when it comes to education. Like pati babae dapat na pag-aaralan hindi lang basta lalaki. Bukod sa mga 'yan, nadagdag rin dito yung mga ibang factors sa pagbabago. Number 1 is economic development or yung mga pagpapalawak ng mga ari-arian or mga business ng mga Pilipino dati or parang yung mga katulad dito, yung mga crops, yun dapat yung parang pinapanatili, parang pinag-i-improve ng na natugunan ng mga Spanish para hindi sana lumaban. Kasi pag may ganun is kahit papaano giginawa yung mga buhay ng Pilipino. Political stability or yung parang sabi ko kanina, kailangan magkaroon ng parang yung hindi kasi 'di ba dati papalit na palit ang general or namumuno sa Pilipinas. Gusto nang sinabi dito ni Rizal para kasi kapag paiba-iba, kumbaga kasunduan ng mga Pilipino yung namumuno, tapos biglang iibahin ulit, ibang malakad na naman yun. Kaya gusto ng Pilipinas na parang stable lang dapat yung pamalakad, hindi papalit-palit. Social justice. Sa panahon na yun, walang justice sa Pilipino, lalo sa mga mahihirap. Kaya gusto ng Pilipino na parang magkaroon sila ng parang karapatan or rights sa lahat ng mga bagay dahil nasa Pilipinas sila. Kumbaga, nasa Pilipinas nga sila pero para wala silang freedom and rights na nangyayari sa panahon. Sa part 4 naman, possible future of Philippines with reforms. Ito na yung may mga reforms pagbabago na. Ang reforms na to is may 4 na reforms. Number 1 is emphasis of agriculture and development. Sinabi niya dito na dapat mapaunlad ng Pilipinas yung agriculture. Sinabi ni Rizal na mahalaga ang agriculture sa Pilipinas kasi kaya nga tayo tinatawag na agricultural island or agricultural country. Kasi marami tayong mga crops and agriculture na matatagpuan sa Pilipinas. Sinabi ni Rizal na may improve ang pagsasaka kapag may gumagamit ng mga makabagong kagamitan ng pagsasaka tulad ng yung mga alam niyo yung mga nagpan-time na umiikot ba yun? I don't know kung anong tawag dun sa na yun. Ayun yung sabi nila na kailangan magkaroon ng mga Pilipino ng ganun para mas mapag-improve nila. Number 2, potential industrialization. Sinabi Rizal na ang importante ang role ng mga individual. Sabi nga dito ng Rizal, importante ang role ng individual. So hindi magtatagumpay yung Pilipino kapag solo-solo or parang hindi nila binibigyan ng karapatan yung mga individual na tao. Kunyari sa lahat ng kunyari na itong election, hindi magtatagumpay ang isang tumatakbong kandidato kung hindi magtutulungan yung bawat Pilipino. Diba gusto din natin ng Pilipinas na magkaroon ng pagbabago. Kumbaga magsisimula yun hindi lang sa mataas, kailangan mag-uumpisa yun sa maliit. Kung sino yung boboto nila. Kumbaga, ang solusyon talaga sa pagbabago is individual talaga. Hindi yung kandidato, tayo dapat yung mag-uumpisa. Kaya doon pa lang sinabi ni Rizal na importante ang individual sa atin. Kasi yun yung parang doon mag-i-start lahat bago mapunta sa taas. Tapos sinabi din ni Rizal na kailangan din ng Pilipinas na magtayo ng mga factory para makapag-create ng mas maraming business trabaho. Kasi sa panahon na yun,
hindi naman lahat mayayaman or hindi naman lahat na may mga kakayahan na magtayo ng business. Kaya inaan yung parang foreign investments. Sinabi din dito ni Rizal na kailangan ng Pilipinas ng foreign investments kasi di naman ganun kayaman, di ba, mga taong. Kaya gusto ni Rizal na parang sabihin na kailangan natin mag-invest sa mga taga ibang bansa or makipagkalakalan para maparami pa yung mga business na madadala sa Pilipinas para magkaroon ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Importance of education. Ito na nga, ito yung pinakamahalaga lalo na kay Rizal. Kaya nga 'di ba, dahil sabi ni Rizal ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan kasi education yung pinaka niya doon. Hindi sa dahil sa sinasabi na kailangan mabuting bata. Education pa rin ang number one na susi sa lahat ng Hindi naman sa pag-ano, kaya ngayon yung pyramid ni Rizal na parang kailangan mga bata na dapat mas tumino or parang mag-aral ng buti kasi hindi mabago yung buhay nila kapag hindi ko naman sinasabi na hindi mababago kapag hindi nag-aaral. I mean, ayun yung main key para makaangat ka sa buhay. Kung makapag-aral ka maayos, makakuha ka ng magandang trabaho, hindi mas maganda, 'di ba? Dagdag pa dun kung may mga kakayahan ka na sa pang-individual lang, ganun. Tapos sinabi rin na sobrang halaga daw talaga ng edukasyon dito. Kaya isa yun sa parang inaano niyang reforms. Number 4, modern infrastructure and transportation. Sinabi ni Rizal dito na isa din to sa pinakamahalagang ng pakikipagkalakalan. Kung mabilis na makapunta, yung mga, di ba dati may mga trend din, kaya mas gusto ni Rizal na parang sabihin na mas dapat i-improve yung mga transportation na gano'n. Number 5, foreign investment and trade. Sabi ko kanina, di ba? Kaya naging parang gusto ni Rizal na parang makahikayat ng mga taga-ibang bansa or makipagkalakalan sa ibang nation, country, or whatever, ganun. Gusto ni Rizal may pagkalakalan sa ganun para mas paparami yung parang trabaho or mga business na matatayo sa Pilipinas. And that's the end of my report. May gusto na ako sabihin, guys, na yung Philippine Century hence na sinulat Rizal ay hindi lang sa panahon ngayon. Kumbaga, dapat din natin ihalin tulad ngayon lalo sa ngayon sa botohan ngayon na dapat mas kung alam natin may pagkakamali ay may mali na sa pamalakad ng mga namuno sa atin, tayo na yung action para mag-umpisa yung pagbabago na yon. Kumbaga, huwag tayong maging alipin or maging sunod-sunod lang kanino man, kahit kanino pa yan. Thank you. The next reporter will Rubian Andal. Thank you, Mr. Robles. Good day, everyone. I am Ruben Andal, and I will be discussing my part, which is focuses on causes of miseries. One of the causes identified in this essay was Spain's implementation of her military policies. When Spain colonized in the Philippines in the 16th century, nagpatupad sila ng mga policies upang mapanatili ang kanilang control o yung control nila sa mga bawat Pilipino na at makuha ang mga yaman ng mga isla. And isa sa mga pangunahing aspeto ng pamumuno ng Spanish ay ang kanilang presensya ng militar na sinuportahan ng mga batas na madalas inuuna yung mga interes ng mga Spanish kaysa doon sa kapakanan ng mga bawat Pilipino. And una na rito is yung population decline. Ang sapilitang pagpapapasok ng mga Pilipino sa batas militar at forced labor ay nagdulot ng malawakang pagkawala ng maraming buhay. And maraming kalalakihan ang kinuha mula sa mga kanilang pamilya na nag-iwan sa kanila ng mga ng isang kahinain bilang isang Pilipino. At ilan sa kanila ay namatay dahil sa matinding kondisyon ng batas militar. And aside from that, during that time, nagkaroon ng paglaganap ng sakit na lalong nagpakunti ng mga populasyon, and the combination of forced labor, violence, and poor health condition led to the dramatic decline of the Philippine population. Pangalawa is yung economic impact, farmlands and poverty. Ang mga Spanish tulad ng encomienda system, by the way, ang encomienda system ay isang Spanish colonial system kung saan ang mga mananakop ay binigyan ng control over the indigenous population and their labor na nag-concentrate ng pag-aari ng lupa o ownership in the hands of Spanish settlers, and rather than na tulungan yung mga magsasakang Pilipino. And as a result, maraming mga lupa na sana'y maaaring gamitin sa pagsasaka ay iniwan o inabuso na nag-iwan sa mga lokal na populasyon ng kahirapan. And alam naman natin na kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural society ay lubhang nagdusa dahil sa mga lupaing sakahan ay napabayaan o hindi na pinangangasiwaan na nag-aambag o nagko-contribute sa malawakang kagutuman at kahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Pangatlo is yung social disintegration. Ang sapilitang paghihiwalay ng mga miyembro ng mga
pamilya dahil sa batas militar ay nagdulot ito ng social structure ng lipunang Pilipino. And ang pamilyang Pilipino na siyang sentro ng social at economic life ay naapektuhan tulad ng sinabi ko kanina, maraming kalalakihan ang pinilit para sa military o labor service at matagal silang nawawala, kadalasan hindi na sila nakakabalik kaya naiwan sa mga kababaihan at mga bata ang responsibilidad sa bahay. And dahil dito naapektuhan hindi lamang yung emotional well-being ng mga pamilya kundi pati na rin yung kanilang economic stability. The second cause of this misery was the deterioration and disappearance of Filipino indigenous culture. Cultural destruction. When Spain arrived in the Philippines century, they introduced a combination of military force and religious conversion. And dahil sa approach na to, malaki ang naging epekto sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Unti-unting nawala ng tuluyan ang maraming indigenous na tradition at kaugalian. And yung aim daw o yung goal daw ng mga Spanish ay palitan ang mga Filipino beliefs, practices at sistema ng mga Pilipino gamit yung mga kultura, wika at relihiyong Kastila. Sa malawakang pagpapalaganap ng Kristyanismo, maraming katutubong paniniwala o ritual at saka spiritual practices ang pinigil o ipinagbawal. Maraming mga dating native na selebrasyon at tradisyon ay binago o tuluyang nawala, maging yung dominanteng relihiyon ng Kristyanismo. Pangalawa is yung loss of confidence. Habang unti-unting napalitan o natabunan ng impluwensyang Kastila ang kulturang Pilipino, maraming mga Pilipino ang nawalan ng tiwala sa kanilang heritage at history sa pamamagitan ng ipinatupad na education system ng mga Spanish. And dito raw is yung tinuruan daw ang mga Pilipino na ang kanilang sariling kultura ay mababa o walang halaga. Madalas silang iparamdam na ang kanilang mga tradisyon at mga pamumuhay ay primitive o makaluma na. And dahil dito, unti-unting nawalan ng halaga sa paningin ng maraming sariling kultura at mga kaugalian. Pangatlo is yung cultural deterioration. Sa paglipas ng panahon, habang mas marami pang aspeto ang katutubong kulturang ang nasira o nawala, unti-unting nawala rin yung pag-asa o yung hope ng mga bawat Pilipino na mapanatili yung kanilang cultural identity. Ang mga younger generation, lalo na yung nagsisimulang tignan yung sarili ng kultura bilang hindi mahalaga kumpara dun sa mas mataas o mas maunlad na kulturang Kastila na pinilit na ipaniniwala o itinatak sa kanila. And the third cause of miserable condition of the people was their passivity and submissiveness to the Spanish colonizers. Spanish priors and their influence, one of the most powerful forces sa paghubog ng mga ugali at pag-iisip ng mga Pilipino noong mga panahon ng pananakop ng Kastila ay ang mga Spanish friars o ang mga praile. Hindi lang sila nagsilbing mga religious leaders kundi naging political at social figures din na may malaking papel sa pamamahala ng mga sa Pilipinas. Malaki yung control nila bilang isang local communities lalo na sa mga rural areas. Ginamit nila ang kanilang mga posisyon para ipatupad ang kapangyarihan ng mga Spanish noon. Ganoon kalawak ang kapangyarihan ng mga simbahan noon kaya madalas ang mga praile ang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Spanish colonial government at mga Pilipino. And use of force and suppression. Madalas gumamit ng puwersa ang mga Kastilang Pilipino, ang mga Kastilang mananakop kasama ang mga praile para mapanatili yung kontrol sa pamamagitan ng pamamaraan tulad ng punishment, pagbabanta at pati na rin yung mga pagbitay. Pinipigilan ng mga Kastila ang anumang pagtutol o yung pagsuway ng mga Pilipino. Naganap ito sa isang atmosfera ng takot at pagsunod kung saan ang mga Pilipino ay pinilit na sumunod sa pamamahala ng Kastila kahit na ito ay labag sa kanilang kalooban. Culture of silence. The combination of fear and religious manipulation ay nagdulot ng kultura ng pagiging passive o pagtanggap sa kung ano yung nangyayari sa kanilang katahimikan among the native population. Maraming Pilipino na natatakot sa parusa o paghihiganti ay naging passive sa kanilang pagtutol sa pamamahala ng mga Kastila. Natutunan nilang tahimik na magpasakop sa kagustuhan ng mga otoridad na Kastila pareho sa mga secular at relihiyosong aspeto kaysa labanan ito ng hayagan. Ang pagiging passive na ito ay naging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. And dahil sa mga brutal na pinipigilan ang anumang pag-aalburutot at sa mga boses ng mga tumututol ay pinapatahimik. And overall, ang pananakop ng Spain sa Pilipinas ay nagdulot ng malubhang epekto sa mga Pilipino sa pamamagitan ng military control, forced labor, and the opposition of Spanish
Spanish culture and religion. The Spanish created an environment that led to the population decline, economic hardship, social disintegration, cultural destruction, and culture of passivity and submission. Ang patakarang ito ay nagpigil sa pagtutol ng mga Pilipino, nagpalakas ng kahinaan sa kanilang mga komunidad, at nagbura ng kanilang mga katutubong pagkakakilanlan na nag-iwan ng matagal na epekto sa bansa at sa mga mamamayan na ito. And that's all. Thank you. And next reporter, please. Thank you, Miss Andal. Good evening, everyone. I'm Altea Marie Vargas, and I'm going to discuss about the several prediction of Rizal. The first one is the end of Spanish rule. Dito is na-predict ni Rizal na hindi magtatagal ang pananakop ng mga Spanish because of government's corruption, pagiging malupit sa mga Filipino, at ang lack of true reforms. Ito yung nag-lead sa mga Filipino na lumaban at dito na nagsimulang gawa ng secret organization like yung Katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio para labanan yung kanilang freedom. While the revolution is happening, the United States also went war with Spanish. After matalo ng United States ang mga Spanish Navy, dito na na-realize ng mga Spanish na hindi na nila kayang hawakan yung mga Filipino. So sumuko na lang sila. Tapos sinurrender nila yung Pilipinas tsaka binenta nila ng $20 million. Next one is foreign colonization by another power. After predicting the fall of Spanish rule, Rizal warned na maaaring sakupin ang Pilipinas by another foreign power if hindi pa ready yung mga Pilipino for independence. Nangyari ito nang sakupin ng United States ang Pilipinas noong 1898 through the Treaty of Paris. Although the Americans introduced education and infrastructure, hindi pa rin nila binigay ang tunay na kalayaan sa mga Filipino. This led to the Philippine-American War na nagpapatunay sa babala ni Rizal na kung walang pagkakaisa at kahandaan, madaling mapapasakamay muli ang Pilipinas sa ibang mananakop, which is the Japanese occupation noong 1942 to 1945. Next is Filipino struggle for independence. The Filipino struggle for independence was a long and painful fight to gain freedom from foreign rule. Nagsimula ito noong panahon ng pananakop ng Spanish sa pamamagitan ng pag-aalsa at pag-aaklas sa iba't ibang bahagi ng bansa. And umabot ito sa pagbuo ng Katipunan na pinamumunuan ni Bonifacio and the Philippine Revolution noong 1896. Kahit na dineclare yung kalayaan noong 1989, sinakop naman ng United States ang Pilipinas na nauwi sa Philippine-American War. Sumunod naman ang pananakop ng mga Hapon noong World War II. Despite sa magkakasunod na pananakop sa Pilipinas, hindi pa rin sumuko yung mga Pilipino, and because of their courage and unity, tuluyang nakamit ng bansa yung independence noong July 4, 1946. Next is development and nation building. After makamit ang kalayaan, nag-focus ang Pilipinas sa pag-unlad at pagtatag ng bansa para muling buuin ang lipunan at para ma-establish ng stable government. Leader work to create a constitution, pag-build ng infrastructure, pag-improve sa education, at palakasin ang economy. Despite facing challenges like corruption, poverty, and yung mga kaguluhan sa politika, yung mga Filipino is patuloy pa rin na nagsumika para sa kaunlaran. Kabilang din sa nation building ang pagsulong ng national identity or pagkakakilanlan, unity, pagkakaisa, and pride as the country moved forward on its path to self-reliance and democracy. Next is the role of education in Filipino society. Para kay Rizal, education is the key sa pagpapalaya ng mga Filipino mula sa ignorance at oppression. Kapag ang mga Filipino ay may access sa maayos na edukasyon, mas nagiging mulat sila sa kanilang karapatan at kalayaan. Naniniwala si Rizal na ang educated na mamamayan ay hindi madaling abusuhin ng mga dayuhan o ng sariling gobyerno. In other words, education empowers people to fight for justice and equality. Next is decline of indigenous culture under colonial rule. Dito, sinabi ni Rizal na habang tumatagal ang pananakop ng mga dayuhan, unti-unting nawawala or nababaliwala yung kultura ng mga Filipino. Dahil sa pagtakda ng mga banyagang pamantayan, nawawala yung sariling wika, paniniwala, at tradisyon ng mga Filipino. Ang pagpapalit ng identity ay nagiging bahagi ng kolonyal na control. Ito ay isang malaking banta sa tunay na pagka-Filipino. The rise of a more unified Filipino identity. Habang nasasakop ang bansa, nakita ni Rizal na unti-unting nabuo ang pagkakaisa ng mga Filipino bilang isang lahi. Nagsimula silang magkaisa hindi dahil sa isang reliyon,
kundi dahil sa isang layunin. Ito yung kalayaan. Para kay Rizal, ang paghihirap sa ilalim ng pananakop ay nagtulak sa mga Pilipino na magkaisa. This unity, he believed, would be key to forming a stronger nation in the future. And last, economic development after independence. Ayon kay Rizal, kapag naging malaya ang Pilipinas, magkakaroon ito ng pagkakataon para paunlarin ang sariling ekonomiya. Mawawala ang kontrol ng mga dayuhan sa ating likas na yaman at kita ng bansa. Makakagawa tayo ng sarili nating paraan para umunlad at hindi tayo asa sa iba. Sa ganitong paraan, tunay na lalago ang Pilipinas bilang isang independent at self-sustaining nation. That's all. Next report. Thank you, Ms. Vargas, and good day, everyone. I am Angeline, and I will be discussing Sir Marvin's interpretation of the Philippines as century hence. The Philippines as century hence. In Spanish, Pilipinas dentro de 100 años. According kay Sir Marvin na napanood ko sa YouTube, mula pa lang sa pamagat at unang stanza ng essay na My Dear Student, makikita na agad ang ideya o tema ng essay ni Rizal. Kapag sinabing century, ito ay tumutukoy sa isang panahon na may 100 taon. And sa kanyang talakayan, ipinaliwanag ni Sir Marvin na ang essay na The Philippines as Century Hence ay tumatalakay sa posibleng kalagayan ng Pilipinas makalipas ang 100 taon. Katulad ng The Indolence of the Filipino, ang essay na ito ay na-publish din sa newspaper La Solidaridad. And dahil sa essay na ito, nagkaroon ng prediction si Rizal. And sinubukan niya sagutin yung mga tanong na ano ang magiging sitwasyon ng Pilipinas pagkalipas ng 100 taon? Mananatili pa rin ba tayong kolonya ng Spain? Sakop pa rin kaya tayo? Kontrolado pa rin kaya tayo ng Spain pagkatapos ng 100 taon? O magiging independent na tayo? Lalaya na kaya ang Pilipinas sa pamamahala ng Spain? O baka naman sakupin tayo ng ibang bansa? Tayo ba ay pamamahalaan pa ng ibang bansa? Ayan yung mga question na sinubukan ni Rizal sagutin sa kanyang essay na The Philippines a Century Hence. Spain's implementation of his military policies. Ayon kay Sir Marvin, ang unang bahagi daw ng essay ni Rizal ay nagpapakita ng idea kung ano ang dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing dahilan na nasabi ni Rizal ay ang Spain's implementation of their military policies. Dahil dito, napilitan ng maraming Pilipino, lalo na ang mga kalalakihan na sumali sa hukbong militar or Spanish Army. At dahil din dito, unting-unting nabawasan ang population. Kasi syempre, sa bawat gera, hindi naman maiiwasan na may masasawi at may mamamatay. At dahil yung mga haligi ng tahanan, yung mga kalalakihan ay nasa army na, hawak na ng Spanish Army, naiwanan nila yung kanilang pamilya at the same time na pabayaan yung kanilang mga lupa na dapat sinasaka. Kaya nakaapekto ito ng kahirapan sa lipunan. Deterioration and disappearance of Filipino indigenous culture. Dito naman daw medyo masakit sa part natin kasi some of our culture and traditions ay naglalaho na at napapalitan na. And sabi daw ni Rizal, when we were colonized by the Spaniards, yung ways of living ng mga early Filipino ay nagbago. Kung hindi naman daw nagbago, totally nawala. And syempre, sinakop tayo ng Spain. They implemented their culture, their traditions, and even their ways of life in the Philippines. Bali, hanggang ngayon daw, ramdam pa rin natin yung presence at influence ng Spain. Halimbawa, yung mga words na ginagamit natin, gaya ng guwapo, guwapa, yung mga word na yun ay hindi naman originally Filipino or hindi galing sa atin. Galing yan sa mga Espanyol. And other example is yung mga apelido na tunog Espanyol like Valdez, Villacruz, Pimentel, at Torres. Yung mga yan ay galing sa Espanyol. Kasi daw si Governor General Narciso Claveria ay nagkaroon ng policy na kung saan ni-required lahat ng Filipino natives na magkaroon ng surnames. Kasi daw noon ang mga natives natin ay walang mga apelido. So dahil sa policy ni Governor General Narciso Claveria, nagkaroon or inadopt ng mga natives natin yung Spanish surnames. And lastly, ang biggest legacy ng Spain sa country natin ay yung pagdadala nila ng religion na Christianity. Kasi daw noong unang panahon, wala pa raw religion ng mga Pilipino. Pagan pa sila kung sino-sino at kung ano-ano lang yung mga sinasamba. Like mga bato, puno, hangin, ulap, lahat. Pero nung nasakop tayo ng Spain, dinala na nila dito yung religion na Christianity. And a third cause of this misery condition of the people was their passivity and submissiveness to the Spanish colonizer. Ito naman daw, nung time ng Spaniards, naging masunurin daw yung mga Pilipino. They submitted their fate or their destiny to the Spanish friars. They were afraid to voice out their problems, their grievances, kasi once daw na ginawa nila yun, sasaktan sila, then ikukulong. Or the worst thing, pwede silang patayin. Kaya wala silang choice kundi tumahimik na lang. Kasi kahit tayo na may nasa sitwasyon nila, ganun din yung gagawin natin kaysa patayin tayo.
And according again to Sir Marvin, Rizal raised one question in this essay, and it was, could Spain prevent the progress of the Philippines? Kung mapipigilan kaya ng Spain yung pag-develop, yung pag-angat, yung pag-progress ng Philippines, if Spain decide to do so, what could he possibly do? Kung kaya nga mapigilan ng Spain ang pag-progress ng Philippines, Hindi ano nga kayo kaya yung mga dami namin gagawin. possible things na pwede niyang gawin para ma-prevent yung pag-progress Report. ng Philippines? Number one, keep the people ignorant. Panatilihing mangmang at walang alam ang mga Pilipino. Keep the people in poverty. Panatiling mahirap ang mga Pilipino. The Filipino race. Ubusin yung mga Filipino race, walang matirang Pilipino and tanggalin sa mapa ang Pilipinas. So, titignan natin kung paano ito sasagutin ni Rizal. Keeping the people ignorant failed. Why? Ano ko? Awakening of national consciousness among the people united them with the spread of enlightenment, the Ilustrado class arose. Yung number one option daw ay hindi sila nag-succeed. Bakit? The national consciousness of the Filipino people was awakened and eventually united them. Nagising daw yung yung pagmamahal ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Kaya yung option 1 nila na gawing mangmang at walang alam ang mga Pilipino ay hindi nila naging effective. Kahit na may repressions noon sa school, kahit na may discrimination, hindi nila napigilan yung pag-emerge o yung pag-usbong ng mga writers, artists, ng mga pre-thinkers na tinatawag nating ilustrado. Ito yung mga nakapag-aral. And number 2, recourse to impoverishment also failed. Why? So, hindi rin sila nag-succeed na panatiling mahirap yung Pilipinas. Keeping the people in poverty created in the Filipinos the desire to change things. So, since majority ng mga Pilipinos noon ay naghihirap dahil nga inalisan sila ng karapatan sa kanilang sariling mga property, yun din yung nag-triggered o nag-motivate sa kanila to change things. They started exploring adventurous ideas. Kasi kahit naman tayo, di ba kapag tinanggalan tayo ng karapatan sa property natin, ayun din yung para ma-triggered or ma-motivate tayo. So, nag-fail ulit yung number 2 nila. Then, extermination of the people as an alternative to enduring progress. It was a failure also. Dami-dami daw ng war, sa dinami-dami daw ng gera at epidemya or yung mga nakakamatay na disease na encounter ng mga Pilipino ay nakasurvive pa rin sila. In fact, yung bilang nga daw nila ay dumoble pa or naging triple pa. Kaya yung third option ng Spain na ubusin ang lahi ng Pilipino at walang matirang Pilipino ay napaka-imposible. And sabi nga ni Rizal, kung gusto talaga nila ubusin yung lahi ng Pilipino, kailangan nila mag-sacrifice ng malaking bilang ng manpower. And according again to Sir Marvin, there is another question na nilagay ni Rizal sa kanyang essay. Can the divide at impera or divide and rule policy still work to foster enmity between and among the natives? To Rizal, this would no longer be effective owing to the ease of movement in the archipelago brought about by improved means of transportation. So yung divide at impera or divide and rule from the word itself, sasakop sila ng isang country. And hahatiin nila yon, kumbaga i-minimize nila yung power ng isang country sa pamamagitan ng pagdi-divide. Hahati-hatiin nila yun sa kanilang pamamahalaan para less yung power ng bansang sinasakop nila. And according to Rizal, this would no longer be effective. So hindi na siya effective kasi mas madali na at mabilis na lang din noon yung lumipat ng mga lugar. Kahit saang country mo gustong pumunta, hindi na ganun kahirap due to improvement of transportation. And the exchange of ideas are possible kasi for example, meron isang nakapag-aral, isang ilustrado na pumunta sa lugar na to, then pumunta pa siya sa iba't ibang lugar. Kumbaga, na-spread na niya yung kanyang liberal ideas, yung kanyang mga alam. Kaya possible daw yung exchange of ideas and it can be enhanced since they have means of communication. Tama naman kasi 'di ba okey naman na yung transportation, eh di puwede nang magpalipat-lipat yung mga tao kaya yung divide at impera or divide and rule ay hindi naman siya effective para ma-prevent yung progress ng Philippines. And sabi ni Rizal, Spain has no way of blocking reforms and progress in the Philippines. What does this imply then? There is a need for Spain to change her colonial policy in the Philippines. So Spain yung mag-a-adjust, hindi yung Pilipinas. Kailangan baguhin ng Spain yung pamamalakad niya sa Pilipinas. Kung paano niya mina-manage yung kanyang colony, yun ang sabi ni Rizal. And another thing, the policy should be compatible with the means of the people. Siyempre, kung ano yung mga kailangan ng Pilipino, dapat ina-align din ng Spain. Hindi pwedeng yung mga policies lang ng hindi pwedeng na policies na pinapatupad nila ay para lang sa mga Espanyol. And question pa ni Rizal, what if Spain would not change her colonial policy? What if hindi baguhin ni Spain yung mga ipinatupad yung mga policy, mga in-implement niya? And what if hindi rin mag-adjust yung Spain? Siyempre, mag-aalsa yung mga Pilipino and would definitely ask for reform. So, hingi sila ng pagbabago. At kung hindi nila yun ibibigay, yung last option ay magdulungsan sila ng revolution or ng isang bloody war. And Rizal's essay centered on the reforms and political changes needed for the Philippines to remain under Spanish rule. Nevertheless, he stressed that reforms have to be initiated by the government for them to be peaceful and effective. So yung essay na The Philippines a Century Hence ay nakapokus siya sa mga reforms and political changes. Unlike nung The Indolence of Filipino People, yun naman ay mga arguments ni Rizal to defend Filipino from the allegations of Spaniards na
tama daw yung mga Pilipino. So dito naman sa The Philippines a Century Hence, more on reform siya. And ito yung mga reforms na nabanggit ni Rizal sa essay na dapat in-implement ng Spain noon. Next slide. Yung first is freedom of the press. So dapat may laya yung mga Pilipino to express their problems, to voice out their grievances. May laya silang magsalita sa gobyerno na hindi sila natatakot or hindi sila sasaktan. And second, representation of the Filipinos in the Spanish Cortes or Spanish Court. So dati naman daw meron talaga tayong representative sa Spanish Court. Yun nga lang ay inabolish ng Spain government. And ito yung gustong mangyari ni Rizal na dapat meron tayong representative sa Spanish Court. Kasi imagine sa loob ng Spanish Court, paano kung walang Pilipino? Tapos lahat sila doon Espanyol. So sino naman yung magsasabi or yung parang mag-relay ng mga problema natin sa Philippines? Di ba wala? Wala tayong representative, walang mag-voice out ng mga problems natin. And third, granting of Spanish citizenship. Yung mga Pilipinos pala na gusto o ma-adopt yung Spanish citizenship, pwede lang pala or pwede bigyan ng mga Pilipinos ng rights na magkaroon ng Spanish citizenship. And fourth, filling of government positions. Pero kailangan dito magkaroon ng examination. Kailangan masala yung mga deserving sa posisyon na yun kasi ito daw yung masakit sa part natin na hanggang ngayon is nag-e-exist pa rin yung backup system. Kahit pa overqualified ka sa work or magaling ka na ipasa mo hindi mo pa yung exam. Pero kung yung kasama mo is kamag-anak or pamangkin nung director o nung head ng isang institution or ng isang government agency, hindi ikaw yung pipiliin kasi yung backup system na yun is ginagamit nila. And yung backup system na yun daw is nangyayari pa rin noon. Kaya dapat daw masala kung sino yung deserving sa position na yun. And fifth, reforms in commerce, agriculture, and education. And last but not the least, kailangan nyo kinoconsider pa rin yung kaligtasan ng mga Pilipino. So, greater security for the individual and other reforms. That's all and thank you. Next reporter po. His essay wasn't just a prediction, but it was a call to action. He saw the fall of Spanish rule, the coming of the Americans, the Filipinos fought for our independence, and even the rights of national identity. But he also warned us, if reforms are ignored, the nation will continue to suffer. Today, even though we live in an independent Philippines, we still face many of the problems Rizal foresaw. Some of them are the dangers of corruption, poverty, and injustice. I would also love to add the spread of fake news and vote buying during elections na napapanahon ngayon. Unfortunately, many of our elderly who make up a large part of the voting population are more prone to these tactics due to lack of access to proper information and digital literacy. This is why I do believe that Rizal's famous words, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, still matter. We, as the youth, are the ones who can think critically, check the facts, and make smarter choices for our future. We are not just the future, but we are also the now. So to my fellow youths, I encourage you to live up to Rizal's hope. Let's become the generation that chooses truth over lies, action over apathy, and unity over division. Because if we don't act now, who will? Out of topic, but I want to use this moment to remind all of us for this coming election to be smart on choosing our future leaders. Because I do believe that everything stems from the top. So if we have a good governance with no corruption, and we have a great leaders that are seated, it's easy for us to remove poverty and also tackle the issue about environments and other problems that our country faces these days. Thank you. Next reporter, please. Hello, good evening, everyone. I'm Jenny, and here's a few recap about what we had discussed earlier. So, number one is how did Spanish colonial policies affect daily lives and well-being of early Filipinos? Spanish colonial policies disrupted the daily lives of Filipino by forcing them into labor, neglecting their farms, breaking up families. These harsh rules led to hunger, poverty, and decline in population. The traditional way of life was replaced with her dependency and suffering, affecting every aspect of Filipino society. And next is, paano nasabi ni Rizal na may potential na maging great nation ang Pilipinas? He points out that the Philippines was once a major trading power in Southeast Asia and that its people were skilled in agriculture, shipbuilding, crafts, and also Filipino is capable in any field. And may tanong ako, Crystal, sa palagay mo, paano nabago ang kasaysayan kung natuloy ang inimplementa o pinatupad ng Spain noon? Just imagine how smart Rizal is.
Yung mga reforms according to Mr. Robles kanina, iyan yung pantay na pagtrato sa mga Pilipino, 'di ba? Pagbibigay ng freedom, equal rights at justice na dapat meron ng mga mamamayang Pilipino. Kasi bansa natin 'to eh. Tsaka may freedom of press, like malaya ang mga Pilipino na i-express kung ano yung mga nararamdaman nila. Kung noon pa lang inimplementa na nila yung mga reformang nabuo or pinatupad na nila yon ng mga Espanyol, hindi na sana aabot sa bloody revolution eh, na nag-cause din ng pagkasawi ng mga magigiting na Pilipino. So para sa akin, maganda sana ang kasaysayan ngayon at maganda pa lalo ang bansang Pilipinas kung hindi naging sakim ang bansang Espanya. So that's it po. Thank you, Miss Jenny Troyo. You may now Thank off your camera. Okay. So that's it for our report. Thank you so much po for listening.